Matatapos na po ang taong 2025, 22 classrooms lamang ang naipagawa, ang naitatag ng Marcos Jr. Administration. Kanya kaluoy, nakakaawa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. Higit pong naglalakihan ang ating pambansang budget, pero paliit ng paliit ang mga classrooms na itinatatag, itinatayo, ipinapagawa ng Marcos Jr. Administration. Subalit bago po yan, nais ko lang batiin na ang aking kaibigan mula po sa Maisog, Cebu. Parang kailan lang kami ho ay nagkasama, nagkakilala, unang nagkakilala, subalit kami po ay magkasama na humihingi ng transparency, accountability, peace and security. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday to you, Clark. Clark ng Hakbang ng Maisog, Cebu. Ito ang Clark na nasa Cebu. Happy birthday to you, Clark. And I hope to see you again very soon when I visit Cebu, at mabuhay ang inyong mga ginagawang mabubuti dyan sa Cebu sa ating mga kababayan, at mabuhay ang Hakbang ng Maisog, Cebu. Happy birthday to you, Clark, at mabuhay ang Maisog, Cebu. So ito nga ho yung ating naging talakayan noon, at talakayan pa rin natin ngayon, Bansot at Mangmang. Kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan na nakadepende sa public education system. Bakit ho kanyo? Di ba't kahapon ay lumabas muli yung balita na sa buong 2025, sapagkat next week ho ay magno-November na, at 2 buwan na lamang ay matatapos na ang 2025. 10 buwan ho ang lumipas ngayong taong ito sa 6.325 trillion pesos budget ng Marcos Jr. Administration for 2025. Makinig po ang mga magulang, pati mga guro, lalo na yung mga kabataan, yung mga mahal nating kabataang mag-aaral. Ngayon po 2025, yung unconstitutional, illegal, unlawful, invalid national budget ay 6.325 trillion pesos. Of this amount, matatapos na po ang taong 2025, 22 classrooms lamang ang naipagawa, ang naitatag ng Marcos Jr. Administration. Kanya kaluoy, nakakaawa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. 6.325 trillion pesos. 22 classrooms lang ang nagawa ng Bongbong Marcos Jr. Administration. And this is in 2025, ngayon pong kasalukuyang taon. As I have said, ito pong ating topic ay minsan na nating nadiskurso, pero babalik-balikan natin sapagkat sadya pong hindi tinutugunan ng Marcos Jr. Administration under his term. To be objective, ang problema po natin sa backlog ng classrooms ay years of neglect of different administration. Ang katangi-tangi lamang dito sa Marcos Jr. Administration, higit pong naglalakihan ang ating pambansang budget, pero paliit ng paliit ang mga classrooms na itinatatag, itinatayo, ipinapagawa ng Marcos Jr. Administration. Atras po tayo ng kaunti. Noong 2024, meron na pong pag-aaral, pagsisiyasat ang Education Commission 2. Meron ng findings ang Education Commission 2. Ang backlog po natin, ang kakulangan ng ating silid-aralan o yung classrooms ay 165,000 classrooms. Ganun po karami ang kulang. And the basis of this figure is the findings of the Education Commission 2 report. Nandyan po yan.
Kulang na kulang po ang ating mga mag-aaral sa public education system ng 165,000 classrooms. Kulang po sila, 165 classrooms. Subalit katangi-tangi, in 2024, bagamat alam naman nila na kulang na tayo, ang laki na ho ng backlog sa classrooms, in 2024, ang Bongbong Marcos Jr. administration ay nagpatayo lamang ng 847 classrooms. You do the math, and please, if you have a pen and paper and pencil, sundan po ninyo ano. Ang shortage po ng ating classroom sa public education system ay 165,000 classrooms. O ano naman ngayon? Baka tanungin ho ninyo. Pag ito po ay hindi tinugunan at kagaya ng nangyayari po ngayon, sadyang hindi tinutugunan ng Marcos Jr. administration, hindi po nila prioridad. Mamaya yung pakikita ko sa inyo kung bakit. 165,000 classrooms. Pag ito po ay nagpatuloy, yung neglect, yung pagpapabaya, yung hindi paggagawang prioridad ng Marcos Jr. administration, ito pong kakulangan ay projected to reach. Aabot po ito ng 200,000 classrooms. From 165 kasalukuyan, aabot po ito ng 200,000 backlog sa classrooms pagdating po ng 2028. Napakalaking bilang po ng kakulangan sa ating silid paaralan. Kawawa po, kaluoy, kawawa, kalunos-lunos ang estado ng kapag-aaral at edukasyon ng ating mga kabataan, higit pa, lalong-lalo na yung nakaasa sa public education system.